Ang simple pagtatanim ng mga masustansyang gulay sa ating maliit na bakuran ay isang mahusay na pamamaraan upang ating mapangalagaan ang ating kalikasan at ang ating kalusugan. Hi po ulit sa inyong lahat diyan, sa mga kaplantitas ko at mga kaplantitas ko na kagaya ko rin pong nahilig sa pagtatanim ng kung ano-ano. Sa araw pong ito, samahan niyo pong muli ako upang ibahagi sa inyo ang mga health benefits na hatid po ng Damong Maria. Ang Damong Maria ay kahanay sa mga halamang gamot na kinikilala ng Department of Health bilang isa sa mabibisang medicinal plants dito sa Pilipinas. Ito ay may scientific name na kung bibigkasin ko ay Artemisia vulgaris Linn. Ito ay may kulay na berde at kung mapapansin mo, ang mga dahon nito ay matutulis. Alam mo ba na ang katas pala ng dahon ng Maria, kahit na ito ay mapait, ay may magandang dulot sa ating katawan. Dahil ang katas nito ay nakagagamot sa may depresyon, hirap sa pagtulog, balisa o hindi mapakali, palaging pagod, may anxiety, may epilepsy, may gastrointestinal condition, nagko-constipate o hirap sa pagdumi, nagsusuka, at ang may mga diarrhea. Ang Damong Maria ay nagpapalakas din ng menstrual flow ng mga babae. Kapag may dysmenorrhea ang isang babae, kaya din itong gamutin. Pwede din itong panlapat sa mga may sugat. Pwede din gamiting pampurga ng mga bulate ang dahon ng Damong Maria sa mga bata. Dahil ito ay nagtataglay ng antelmentic. Ito ay nakakaalis din ng bara sa daloy ng dugo sa ating mga ugat. Kilalang kilala din ito na naigagamot sa ubo. Dahil natural ang expectorant, kaya mainam na gamot ito sa ubo. Ngayon naman po ay gagawa tayo ng tsaa para sa ubo. Pumuto lamang ng tangkay ng Damong Maria at hugasan ito upang mawala ang mga alikabok. Magpakulo ng 2 tasa ng tubig at ilagay ang 1 tangkay ng dahon ng Maria. Pakuluan ito sa loob ng 2 minuto. Para sa mga adult, mainam na 5 tasa ang ipainom sa isang araw. At para sa mga bata, mainam kung 2 tasa lamang ang ipapainom sa kanila. Dahil nauuso ang lagnat at trangkaso, effective din ang katas ng dahon ng Maria para sa lagnat. Magdikdik lamang lang 5 dahon at kapag ito'y kumatas na, ilagay ito sa noo ng bata at makalipas ng 1 oras, bababa na ang kanyang lagnat. Mainam din na iginagamot ang damo ng dahong Maria sa mga may kati sa balat na tinatawag na eksema at mga scabies. Magdiktik ka lamang ng dahon at kunin ang katas nito at direkta mong ipahid sa balat. Hindi natin aakalain na ang Damong Maria pala ay nakagagamot ng marami mga sakit sa ating katawan. Ngunit paalala din po lamang na ang Damong Maria ay hindi dapat gamitin ng mga babaeng nagdadalang tao. Paano nga po ba natin mapapadami ang Damong Maria? Mapaparami po natin ito sa pamamagitan ng cutting. Puputo lang po ulit tayo ng sanga o tangkay ng Damong Maria
Bawasan po natin ng ilang dahon yung tangkay ng damong Maria. Pagkatapos po ay itanim na natin sa lupa. Pwede nyo po itong itanim ng direkta sa lupa at pwede din naman po sa paso. Ako po ay ginamit ko ang agribag. Dapat ay buhagag palagi ang lupa na gagamitin ninyo. Diligan nyo po ito pagkatapos. Ako hindi ko na po diniligan dahil basa na po yung lupa na ginamit ko. Kasi nga po ay umulan kanina. Ito po mga nasa maliit na plastic ay 2 weeks ko na po itong naitanim. At established na rin po yung mga ugat nila. So, pwede ko na po itong i-deliver sa mga bumabarter sa akin ng halaman. Kaya napakadali po talaga magparami ng damong Maria. Kapag naitanim nyo na po ito, hindi na po ito nangangailangan ng fertilizer na kagaya po ng ibang halaman. Basta't palagi lang po inyong nadidiligan, tsak na mabubuhay po ito. At syempre, kailangan din po niya ng sikat ng araw. That's all for today. Maraming salamat po sa panonood at sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng dagdag kaalaman tungkol po sa hatid ng mga health benefits ng damong Maria.